Dalawang joint military exercises ang isinasagawa ngayon ng Pilipinas sa Palawan. Isa kasama ang Amerika at isa naman kasama ang Japan. Tingin ng isang security expert, posibleng magpatindi ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, para lalong maunawaan ng nakararami ang usapin tungkol sa agawan ng teritoryo, inilabas ng DFA o ng Department of Foreign Affairs ang ikalawang yugto ng kanilang dokumentaryo tungkol dito. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, umabot daw sa 2.5 million views yung unang yugto o yung part 1 ng documentary na inilabas ng pamahalaan tungkol sa girian sa pagitan ng Pilipinas at ng China. At kaugnay nito, tinanong natin yung ilan kung sapat nga ba yung kaalaman ng publiko tungkol sa namumuong tensyon sa West Philippine Sea. Sa kalsadang ito sa Quezon City, nakasalamuhan namin si Enrique, Public Order and Safety Officer, si Ramil, service crew ng isang restaurant, at si Melody, isang estudyante. Bukod sa kapwa natin sila mga Pilipino, may isa pang bagay na common sa kanilang tatlo. Tutol sila sa anilay pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ay, hindi ako papayag doon. Kung sundalan na ako, isa ako sa mga ano. Tayo naman, Pilipino, wala naman tayong panglaban eh. May taga-may na ating sandadang lakas eh. Parang garapalan na kasi para sa atin, di ba? Kasi parang inaangkinan nila kagad. Dapat sa atin, no? Punta yun kasi malapit sa atin na ano. Wala po silang maipakitang sa atin na kanila yung lugar na yun. Para po sa akin nakakapanghina kasi parang yung pag sinabing China, napakalaking bansa yan, hindi mo pwedeng tibagin yan eh. Mismong araw ng kalayaan ngayong taon, nang isa publiko ng pamahalaan ang part 1 ng dokumentaryo na layong imulat ang bawat isa sa atin tungkol sa nagbabadyang tensyon sa ating bakuran. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, maganda ang naging pagtanggap sa unang docu na Karapatan sa Karagatan. Alas 5:30 ng hapon kanina, inilabas na rin ang ikalawang bahagi ng documentary series, Ang Pamanang Karagatan, kung sa part 1, tinalakay ang epekto sa ating ekonomiya bunsod ng agawan sa teritoryo. Sa ikalawang bahagi, ipinapakita ang kasaysayan ng South China Sea at kung bakit at paano naging atin ang Baho de Masinloc, Kalayaan Group of Islands at iba pa. Isa si Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa key resource persons ng Pamanang Karagatan. Pero siyang touring exhibit, no? Bringing around this yung mga maps and charts, debunking China's claim of ownership dito sa South China Sea. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng bansa, makipag-alyado sa Amerika at Japan para palakasin ang hukbong sandatahan. Pero ayon sa isang security analyst, mas lalong lumaki yung risk ng conflict area dahil tumaas yung military, paramilitary, law enforcement at civilian activities sa area na yan. Pag in-involve mo yung mga major powers sa area na yan, you also increase the risk of major power rivalry. Kanina, binuksan sa Puerto Princesa sa Palawan ang Karat Exercises, ang taunang naval games sa pagitan ng Pilipinas at US. Layo ng pagsasanay ang paghahanda sa gagawing kooperasyon at pagresponde sa panahon ng sakuna. We are having what we call gunnery exercises, which would test the proficiency of both of our Del Pilar classes, class frigates, both for surface and air targets. Sa isang bahagi ng Palawan, nagsasagawa rin ng exercises ang Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Natanong namin ang tatlong aming mga nakasalamuha, ano kaya sa tingin nila ang kahahantungan ng lahat ng ito at sapat kaya ang kaalaman dito ng bawat isa sa atin? Siguro hindi. Wala silang masyadong alam din. Para alam ng Pilipino kung, siyempre, kung guguluhin tayo, para nakahanda tayo, di ba? Kung pwede lang na gumawa ng move para makatulong, gagawin ko. Pero bilang estudyante, parang mahina pa yung kakayahan ko. Jessica, ayon sa DFA, sa early part daw ng July ay nakaplano naman ilabas yung third part nitong documentary series na ito. At itong ikatlong yugturo na ito ay tatalakayin naman yung legal matters ng conflict sa West Philippine Sea, Jessica. Ano to, Cedric, pinapalabas sa TV, sa PTV4, at saka I suppose nakapost din ito online, tama ba?
Yeah, tama Jessica. Ang sabi ng DFA, yung pinakamalaking views na na-receive is 2.5 million. Ang sabi ng DFA, ito daw ay sa website mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Tapos kung para daw malaman yung schedule na ipagpapalabas dun sa PTV4, sabi ng DFA, pwede daw i-check yung kanilang website. Although kanina, 5:30 PM ay nilaunch na ito at kung di ako nagkakamali, bukas ay magkakaroon ito ng replay. If not 4 PM ay 5:30 PM din, Jessica, sa PTV4. Alam mo ba, Cedric, kung nasama sa dokumentaryong yan yung mapa na nabili sa isang auction sa London na nagpapakitang malinaw na yung Baho de Masinloc ay teritoryo, kasama sa teritoryo ng Pilipinas? Jessica, yung mapa na recently lang na nakuha doon sa auction, wala pa tayong impormasyon kung ito ay napasama doon sa documentary kanina. Although si ASEC Charles Jose mismo ay meron siya pinatuturingan na mapa na kasama doon sa naging diskusyon doon sa second part nitong documentary. Ang naging discussion kasi doon sa second part is yung history doon sa pertaining to the West Philippine Sea o sa South China Sea, kung paano naging bahagi ng Pilipinas o kung ano yung basis ng claims natin ng pag-aari natin doon sa mga teritoryong yan. Although alam naman natin yung China ay meron silang nilabas sa sarili nilang 9-dash line at sinasabi rin nila historically daw talaga thousands of years ay matagal na nila kiniklaim na kanila itong malaking bahagi ng South China Sea o ng maging West Philippine Sea, Jessica. In the meantime, yung sinasabing joint patrols between the Philippines and the US at saka yung sa Philippines na naman and Japan. In-specify ba? Is there any information that would say kung saan ito mangyayari? Kasi napaka-broad, basta sa West Philippine Sea. Kasi alam mo, ang concerns ngayon dyan, baka maggirian itong ating mga puwersa kasama yung kung sino man yung ka-joint patrol natin dun sa mga forces ng China na nandoon na. Alam mo, Jessica, may maraming reports sa mga lumalabas somewhere, ginagamit yung term na somewhere in Palawan. Although ang specify, kung hindi tayo nagkakamali, yung mga dates, itong Karatwa 2015 is, alam ko, scheduled on June 22 to 26. Yun namang sa Japan, o sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan is, alam ko, 2 days ito, parang June 24 to 26 din. Ang gaya nga nabanggit mo, sinabi rin ng military analyst na interview ng GMA News, posible raw kasi mag-create ito kumbaga lalo pang tumindi yung tension. Sa madaling sabi, parang nagkikreate siya nung nagiging crowded yung West Philippine Sea. Kumbaga dati, wala ka namang possible standoff. Ngayon, nandiyan na yung China, nandiyan na yung US, and then nandiyan yung Japan. So, kumbaga yung power rivalry, according to Professor Banlawi, lalo nagiging tumitindi yung presensya dyan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.